mga ilang taon pa lang nakakalipas, kapag ang budget natin sa pagbili ng phone ay nasa 5,000, 4,000 pesos, mahihirapan tayong makapamili kasi kakaunti lang talaga yung options. Pero ngayon, yung 5,000, 4,000 na price range, sobrang dami na nating pagpipilian. Dumagdag pa to. Ito yung Nubia V70 design. Unbox natin at pag-usapan natin kung anong mga features yung pwede nating asahan kapag binili natin yung phone na to. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa presyo. Okay, so itong Nubia V70 guys ay mabibili natin for 5,299 pesos. Yan yung kanyang SRP. Pero sa November 30, magkakaroon ng promo ang Nubia sa Shopee, Lazada at TikTok. Magiging 4,504 pesos na lang yung presyo nito. So pwede nyo i-check yung link dyan sa description box sa baba kung available pa yung Nubia V70 design sa halagang yan. Okay, so sobrang mura, diba? Pero again, kagaya sabi ko kanina, kailangan muna nating malaman kung anong pwede nating asahan dito sa phone na to. So unbox muna natin. Okay, so ito yung box ng Nubia V70 design. So dito pa lang sa kanyang box, makikita na natin kung ano yung ilan sa pinagmamalaki ng Nubia sa phone na to. Kagaya na lang ng 256 gigabytes guys na storage. At ako personally, nung una ko nalaman na 256 gigabytes sa halagang 5,000 pesos or mga 5,300 pesos, nagulat ako kasi usually 128 gigabytes, tuwan-tuwa na tayo, di ba? Pero ito, 256 gigabytes. Tapos meron siyang up to 14 gigabytes of RAM. Pero syempre, let's be realistic, 4 gigabytes lang yung physical RAM niyan. Tapos 10 gigabytes naman yung kanyang virtual RAM. Pero gusto nating malaman mamaya kung itong V70 okay pagdating sa performance kapag naka-on yung kanyang virtual RAM. Kasi titingnan din natin kung anong klaseng storage type meron to. Kasi dun magbabase kung mag-i-improve ba yung performance ng isang phone kapag ginagamit niya yung virtual RAM. At nandito pa sa baba yung ilan sa mga top features pero mamaya na natin yan pag-uusapan. Okay, so open natin to. Pag-open, yung Nubia V70 design yung una nating makikita na nakabalot sa isang colored na plastic. Ayan, na meron ding top specs. Lagyan natin sa plastic. Yung nandito nga pala sa atin guys, sa itong jade green. Ayan, makikita nyo naman kahit na mura lang yung phone na to, hindi kinompromise ng Nubia yung looks o yung design. Kaya nga V70 design, isa yun sa pinagmamalaki ng Nubia sa phone na to. Meron siyang fake leather or eco leather or vegan leather, ano man yung tawag. Leather yung kanyang texture. Pero yun, syempre fake leather yan. Ganda. Ganda yung kanyang itsura. Maganda rin tong green. Hindi siya loud. Napaka pa rin, napaka simple pa rin. Neutral pa rin yung itsura. Compared sa ibang mga green na phone sa ngayon. Okay, tabi muna natin yan. Dito sa ilalim ng box, meron tayong jelly case. Ayan. Sakto lang. Medyo flimsy na siya, pero at least meron tayong additional protection para sa kanyang camera bump. Tapos, meron tayong SIM ejector pin. Ayan. Meron tayong documentations. Tapos, yung ating charging brick na USB-A yung kanyang port. At syempre, yung ating charging cable na USB-A to USB-C. Okay, so balikan natin guys saglit yung design nitong Nubia V70 design. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang ganda ng pagka-green ng phone na to. Tapos makita ninyo, meron lang tayong red accent dito para sa power lock button na fingerprint scanner na din para hindi tayo malito. Meron tayong volume up and down buttons dito sa may right side. Tapos sa may left side, SIM tray lang yung meron tayo dito. Tapos nakakatawa guys, yung SIM tray nitong V70 design ay merong micro SD card slot at dual SIM. So kahit na 256GB na yung ating internal storage, pwede pa nating ma-expand yan. Tapos guys, dito sa may ilalim, makikita natin ang ating single firing speaker, USB-C port, main mic, tsaka yung headphone jack. Dito naman sa may taas, yung ating secondary microphone. So basically guys, yung Nubia V70 ay kompleto naman sa ports. Single firing speaker nga lang, hindi dual speakers. Pero dahil sa presyo, hindi na ako magreklamo dyan. Tapos yung quality ng kanyang speakers guys, or speaker, okay lang. Malakas naman yung max volume. Hindi ka naman mabibitin
Yung tunog, sakto lang din. Hindi naman tunog lata, hindi rin naman sabog, pero hindi rin ganun kaganda compared sa mga mid-range phones. So, tama expectation lang guys. At tama-tama lang din naman sa presyo yung quality ng tunog ng speaker. Tapos dito sa harap, makikita natin yung ating punch hole selfie camera. Tapos yung bezels natin ay pantay dito sa taas at dalawang gilid pero mas makapal dito sa may ibaba. At meron na rin tayong pre-installed na screen protector. So talagang gagamitin na lang natin itong V70 design pagkakuha natin sa box. So test natin ngayon guys yung kanyang fingerprint scanner. So ang dampi, ma-unlock naman. Hindi naman maarte masyado yung kanyang animation kapag na-unlock. Actually parang wala nga eh. Ayan. So goods naman, reliable guys. Wala akong ma-encounter na problema sa kanyang fingerprint scanner. Okay, dito naman tayo guys sa display nitong V70 design. So meron tayong 6.7 inch IPS LCD 720p resolution, 120Hz yung kanyang refresh rate, at 20:9 yung kanyang aspect ratio. So sa ganitong presyo guys, acceptable para sa akin acceptable na 720p kasi tinaasan naman nila yung refresh rate. Kasi merong mga phones na sa ganitong presyo 720p pero 90Hz lang yung refresh rate na kayang ibigay sa atin. Pero ito, 120Hz. So talagang mag-e-enjoy tayo sa pagiging smooth ng kanyang screen or ng display. At nakakatulong din yun para kahit paano ma-enjoy natin yung performance kapag nag-i-scroll tayo, nag-o-open ng apps kasi mas smooth dahil dun sa mataas na refresh rate. Pero check natin sa test UFO kung legit ba na 120Hz or aabot ng 120Hz yung refresh rate nito. Okay, so dito sa testufo.com makikita ninyo 60 FPS, 60Hz yung default na refresh rate na pwedeng ibigay sa atin ng phone na to. Pero sa oras na galawin natin yung display, makikita natin yung frame rate niya, makita nyo 117 na, at aabot na yan ng 120. So, ibig sabihin guys, napaka adaptive ng kanyang refresh rate. Hindi siya naka-fix na 60Hz dito sa Chrome at hindi rin naka-fix na 120Hz. So, depende sa ginagawa natin kung tataas ba yung refresh rate, which is good para makatipid tayo ng battery. Pero ito yung bad news. Yung kanyang widevine security level 3 lang. So, hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. So, standard definition lang yung max playback resolution na pwede nating ma-stream dito. Isa pa sa mga downside na nakita ko guys sa display nitong V70 design ay kapag white yung naka-display sa screen. So, halimbawa dito tayo sa settings, meron kayong makikitang minor na yellowish tint dito sa may ibaba. Okay? Makikita nyo na may discoloration siya. At para sa presyo, again, in-expect ko na may compromise talagang ganyan. Kapag naman iba yung naka-display, ibang kulay na hindi naman na natin makikita. Pero nakakatuwa naman dito sa display settings, pwede nating matimpla yung color temperature. May pagdating naman guys sa performance, naka MyOS 14 na tayo dito on top of Android 14. Unisoc T606 yung kanyang chipset. 4GB LPDDR4X yung kanyang physical RAM and up to 10GB naman yung virtual RAM na pwede nating maset dito. 256GB naman yung kanyang storage. Ayun, isa pa sa nakakalungkot guys dito sa V70 design. Well, hindi naman nakakalungkot. Medyo in-expect ko na rin kasi mura lang talaga tong phone na to. eMMC yung kanyang storage type. Yes, meron mga phone sa ngayon na sa ganitong price range, naka-UFS 3.1 na. Pero, 128GB. So, ano sila eh? Bumawi sila sa refresh rate, 120. Tapos, binawi rin nila sa laki, 256GB. Pero sa storage type, yun lang. eMMC 5.1. Based sa Antutu storage test na ginawa ko. Ayan o, makikita nyo. Nasa 300MB lang yung kanyang speed. So, ayun lang. Medyo hindi ganun kabilis. At makaka-apekto yan pagdating sa paggamit ng virtual RAM. So, tingnan natin yung Antutu scores. Okay, ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung virtual RAM. 241,887. At take note na yung ating starting temperature ay 27.4. So, in-assure ko na almost the same
yung magiging starting point natin kapag naka-off naman yung virtual RAM. At ito yung score. 243,705 kapag naka-off yung virtual RAM. So, medyo babagal yung performance kapag ginamit natin yung virtual RAM. Primarily, dahil na rin sa eMMC yung kanyang storage type. So, kung hindi naman talaga natin kailangan ng sobrang laking RAM, wag na natin gamitin. Pero kung nadilitan talaga tayo sa 4 GB, gamitin natin. Basta tandaan nyo lang na may compromise ng kaunti sa performance. Okay, so dito sa Asphalt 9 or dito sa Asphalt Unite, sinagad ko yung graphic settings. Hindi ko nare-recommend talaga na mag-games tayo rito pero makikita nyo naman na kaya niya. Okay, yun nga lang sa graphics kahit na nakasagad, hindi niya talaga na-generate lahat. Hindi naman potato quality yung graphics na naibigay sa atin, sakto lang. Pero yun nga, hindi niya mibibigay yung magandang graphics talaga. Kasi Unisoc T606, medyo outdated na talaga yung chipset na yan. Pero at least nakaya niya. Yun naman yung good news doon, nakaya niya. So kung casual games yung gagawin natin dito, okay lang. Pero hindi ko talaga i-recommend na gamitin natin to for gaming. For basic usage lang talaga, itong phone na to. At para lang magkaroon kayo guys ng idea, pagka-setup ko dito sa Nubia V70 design, medyo may mga bloatwares na naka-install or mga pre-installed apps. Halimbawa yung Temu, Puzzle Pets, TikTok, WPS, mga ganyan. Pero pwede naman nating i-remove. Yun lang, maganda na pwede nating matanggal kahit papano. Ngayon para naman guys sa kanyang battery, meron tayo ditong 5,000 mAh na capacity tapos 22.5 watts yung kanyang charging speed. Isa na naman yan sa magandang ibinigay sa atin na feature nitong V70 or ng Nubia dito sa phone na to. Kasi nga, usually sa ganitong presyo nasa 18 watts lang, minsan nga 10 watts lang yung pwede may bigay sa atin na charging speed. Pero ito, 22.5 watts. So tingnan natin kung ilang SOT nakuha ko dito. Okay, ito guys, yung SOT dito sa PCMark, 13 hours and 17 minutes. So, okay na okay guys, yung endurance ng phone na to. So, kung gagamitin po natin sa maghapon para sa mga riders po natin ng mga courier, ganyan, Grab, Lalamove, pwede po ito maghapon tumagal. Walang problema. Hindi natin kailangan i-charge all the time sa power bank. Pero para sure, pwede rin. Kasi hindi naman siya umabot ng 15 hours of screen on time. Yung 13 hours, 17 minutes, by the end of the day, meron pa matitira sa atin dyan na mga 10 to 15%. Depende pa rin sa paggamit natin. Estimate ko lang naman yon. Pero goods na to para sa Unisoc at sa outdated na chipset. Tapos eMMC pa yung kanyang storage type. Tapos 120Hz pa yung kanyang refresh rate. So para sa akin, goods to para sa presyo niya. Ayun, para naman guys sa camera, meron tayong 50 megapixels na main camera dito sa Nubia V70 design. Tapos meron tayong 2 megapixels na depth sensor at 16 megapixels na selfie camera. So ito yung mga sample photos at videos para magkaroon kayo na idea. Video recording dito sa kanyang selfie camera. 1080p 30fps yung pinakasagad na pwede nating ma-record dito sa kanyang selfie camera. Hindi yan maganda yung quality guys. Napaka-soft na ng ano natin, ng quality. Makikita nyo yung skin tone ko, hindi ganun ka-natural yung kulay. So, okay lang. I mean,
hindi maganda, pero ang hirap kasi magreklamo para sa ganitong presyo. Tapos ang dami na nating nakuha magagandang aspect ng phone na to. So, pwede na. Kung video conference lang, pwede na. Comment kayo sa baba ano masasabi nyo. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto ko malaman ninyo tungkol dito sa V70 design na natuklasan ko. So sana nakatulong para makapag-decide kayo kung okay ba tong phone na to para sa everyday na usage ninyo. Ngayon, kung ako lang naman yung tatanungan ninyo, pinaka-downside talaga na pwede natin makuha dito sa phone na to, unang-una, maliit yung RAM niya or yung physical RAM, 4GB lang. Tapos, eMMC yung kanyang storage type. So, hindi ganun kabilis yung read and write speed. At kahit dagdagan natin yung RAM, gamit yung virtual RAM, babagal naman yung performance kasi nga eMMC lang. So, yun lang yung downside ko dito sa phone na to. Pero dahil nga sa napakababang presyo, pag naabutan pa natin yung promo sa November 30, 4,500 pesos na lang to, talagang sulit na siya. Yun lang, kailangan nyo lang tandaan yun. Mabuti na lang din, expandable yung kanyang storage. Pwede tayo magsalpak dito ng micro SD card. Maganda naman yung battery performance niya. Okay yung display kasi 120Hz. So, may mga pambawi naman siya. So, para sa akin, okay na okay to para sa presyo niya. Hi guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. At maraming salamat sa panonood. Huwag nyo na rin kalimutan na i-click yung subscribe button dyan sa baba. Umilaw ba yung button? Kasi pag sinasabi daw yung subscribe button or subscribe na word, iilaw yung subscribe button. Anyway, so maraming salamat guys sa panonood. Para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.